Good morning at magandang umaga po. And may susubukan tayong setting ng camera, which is isang features ng Insta360 Ace Pro 2 ay kayang mag-connect ng intercom sa camera. At ito ang advantage ng Insta360 and mga Action 5 at yung Hero 13. Maka-Bluetooth connection ang com natin. At wala nang wire, kita nyo dito, wala na tayong wire gagamitin. So try natin kung maganda ba ang kuha ng pickup. Pero pagkaalam ko, pag intercom ang gamit mo ay yung meron siyang noise cancelling at hindi niya mapipick up ang sound ng exhaust. So try lang natin. At the same time, may susubukan tayong settings. Medyo jittery kasi yung mga kuha natin sa videos nung nakaraan, dahil sakit ng Ace Pro ay pag naka low frame rate ka tapos naka on ang stabilization ay nag-jitter siya. So accordingly, sabi ng iba ay i-off daw ang stabilization para mawala ang jittering effect. So yun po, try pa natin. Ayun, isang maganda pag nakakonect tayo sa Bluetooth, yun wala nang linya, wala nang cable, so mas malinis na siya at magagamit natin kahit na maulan. And at the same time, may voice command si Insta Ace Pro 2 at pwede nating i-on or start ang recording or i-off na voice command lamang. Ang isang maganda sa mga Insta at Osmo at yung Ace Pro Hero 13 ay madali lang siyang tanggalin, magnetic lang siya. So anytime pwede natin tanggalin ang camera natin para i-change ang setting. So yun po, ang setting natin ngayon ay 24 frames per second and 60 shutter speed, flat ang color, HDR off, and stabilization ay off natin. So try natin kung may jitter effect ba. Samahan niyo po ako. Maraming salamat po. Bale, itong video natin ito ay itutulungan na rin natin mga kapwa natin naka Insta 360 Ace Pro 2 or Ace Pro na paano mo eliminate yung jitter effect. Isang sakit daw ng Ace Pro kasi pag naka low frame rate ka para mag-create ka ng cinematic background, then naka on ang stabilization ay nagji-jitter ang paligid, which is true. Nakita ko sa mga previous videos ko at hindi ako satisfied doon. So nangangapa tayo paano natin ma-eliminate. According sa isang vlogger na Insta360 din ang gamit, ay kailangan daw i-off ang stabilization. Kaya lang pag i-off natin stabilization ay malikot ang kuha ng video. Yun lang, more immersive ang dating pag naka-off naman. Pero dapat para sa akin, kahit na anong setting ng camera natin, hindi dapat nag-jitter. Anyway, try natin ngayon. Currently ang setting natin naka 24 frames per second, 30 frames per second and 60 shutter speed, flat, white balance, another is nakaset ng auto, tapos HDR off. So kamusta po kaya ang kuha? And binalik natin sa wire kasi ni-review ko kanina yung intro natin, parang hindi niya pick up ang tunog ng motor. Yun daw ang problema pag ang gamit mo ang intercom ng mic, hindi niya masasagap ang background noise ng motor paligid dahil naka noise cancelling ang mic, ang intercom. So yun po, try natin kumusta po kaya ang setting. May jitter effect pa kaya? Sana wala na para hindi natin siya mabenta. Yun lang, for sure malikot ang videos natin dahil sa naka-off ang stabilization. I-try naman natin mamaya na naka-low ang stabilization kung magji-jitter pa rin ba. Maya maya hinto tayo, palitan natin ang setting.
medyo ilagay natin sa low ang stabilization kung wala bang jittery or meron na. Sarap magmotor. Masarap gamitin sa MT-10. Ewan ko ba kung i-swap natin ito. Ay, basa. Bibisik sa likod natin. Dahan-dahan. Yeah, huwag kang pumisik sa likod. Ayan, oh. So, kumusta kaya ang kuha nung settings natin kanina? Indo tayo, tabi tayo at lagyan natin ng low stabilization. Ayan. Change settings muna tayo, ha. Lagyan natin ng stability, kahit naka-low lang. And tingnan natin kung mag-jitter pa rin siya. Saglit lang. Ayan, at mabuti na lang, madali lang magpalit ng setting dahil snap-on lamang, magnetic ang mount ng Insta. And ngayon, naka low frame rate, same setting, low frame rate 30, 60. Kaya lang dinagdagan natin ng stability, nilagyan natin ng low. Tingnan natin kung may jitter effect na ba o wala. Mahirap kasi na naka-off ang stabilization, masyadong malikot ang camera, nakakahilo. So ayan, kamusta kaya? Naka-low stabilization 30 frames per second, 60 shutter. At naka-ND filter nga pala tayo, ND30 to, kahit yung kanina. Dahil pag mag-low frame rate ka, kailangan natin mag-ND filter para hindi overexpose ang ating video. Ayan, kamusta po kaya? Nag-jitter pa rin kaya? Review natin mamaya. Hanap tayo ng malilim. HDR natin naka-off. Try natin mamaya naka-on. And balik natin sa off ang stability. Sana makuha na natin ng maayos ang video natin dahil nasasayang ang mga videos natin na pangit ang kuha, nagji-jitter, hindi baga sangayon sa paningin. Hindi kaya-aya. Nagkukos ng jitter pag naaalog ang camera. Tulad nito, pangit ang daan, rough, naalon-alon. Nagkukos yan ng jitter lalo na pag high speed. Settings natin ngayon ulit. Stability off, HDR off, 30 frames per second, 60 shutter, ND filter 32. Kumusta po kaya? At masilaw na. Chill ride lang tayo dahil matraffic. Busy day. Ngayon ay Thursday, Wednesday pala. Wednesday 14, May 14. Oras ay alas 8:30 ng umaga. Ay, dala ko ba ang aking ID? Mamaya ma-checkpoint tayo, wala tayong ID dala. Nagdadalawang isip pa rin tayo na makipag-swap. Gusto ko yung ZX-10R na last na kuha natin. Kaya lang pangit yung video natin, nag-jitter.
gusto ko siya, ang ZX-10R, kaya lang grabe kasubsob talaga. Masarap siya dalahin, masarap ang braking niya, naka-brembo kasi may quick shift and auto blip siya. Kaya lang grabe talaga kasubsob. Nung last test ride natin ay sakit sa batok, sa may likod ng leeg. Ewan ko kung masasanay ba tayo kung everyday ganun ang gamit natin, pero supposedly wala tayong ma-feel na ganun. Para komportable ang biyahe. Sige lang, pag-isip-isipan natin. Nag-follow up nga si sir nung naka-test ride natin, may-ari ng ZX-10, kung matutuloy ba ako mag-swap sa kanya. Pinag-isip-isipan ko pa dahil long term mo gagamitin ang motor mamaya hindi pala ako talaga komportable sa ganong posisyon, lalo na sa edad ko. Magsisisi tayo sa huli. Hinto tayo maya, balik natin sa off ang stability. Hanap tayo na malilim, hinto tayo, balik natin off ng stability at HDR on. Dito tayo doon na sa malilim sa may mall. Yan, pasok tayo dito. Gawin natin ang setting natin. Up, saglit. Ano ito guys, ano? Saglit lang ha. Palitan naman natin ang setting natin. Balik natin sa off ang stability, pero naka HDR on. Ngayon kasi naka HDR off tayo, yung dalawang setting kanina. Saglit. Ayan, at napalitan naman natin ang setting. Naka off ang stability natin, pero HDR on. Kanina naka-off yung mga kuha ng HDR natin. And then nagpalit pala tayo ng color, which is naka-standard na tayo ngayon, standard color. Kanina naka-flat ang color natin for room for color grading. Tawid muna tayo. So, kumusta kaya ang kuha? Stability off para walang jitter. And then low frame rate pa rin, 30 fps, 60 shutter, ND 32. Sana wala na yung jitter effect. Nasisira kasi ang kuha ng videos natin pag may jitter. Napapaisip ako ibenta, magpalit ng Osmo Action 5. Ang hinahanap ko kasi na quality ng video, yung katulad sa GoPro, na kahit anong setting mo, kahit naka low frame rate ka, wala, smooth talaga siya. Yun lang, iniwan na natin si GoPro dahil pag during night mode or mga ride sa gabi ay madilim talaga siya, unusable ang video. Wala, hindi mapakinabangan ang GoPro pagdating sa gabi. Otherwise, meron kang background light, may ma-pick up siya na light, ay okay naman si GoPro. Pero pag wala, madilim talaga, wala. So kamusta ang kuha natin? Naka-off, balik off stability, pero HDR on, and then color ay standard, 30 frames per second and 60 shutter speed. Sana maayos lang kuha. Nagbalik tayo wired ang connection. Kanina kasi sa intro natin, hindi niya ma-pick up, naka-on ang makina natin, hindi niya ma-pick up ang tunog. Naka-noise cancelling kasi ang microphone ng mga intercom. Last setting natin, subukan natin standard lahat ulit
Pag standard lahat, wala kang motion blur, wala. Pero talagang smooth na smooth ang kuha ng video. Pero once na makatry ka kasi mag cinematic, parang nakaka-addict. Ayaw mo nang bumalik sa standard. Masarap gamitin ng motor na ito. Dati nung una pa sa atin ay nagre-reklamo tayo sa bigat niya, pero magaan lang siya compare mo sa ibang liter bike. Magaan ang MT-10. Nasasarapan ako sa kanyang gumamit. Liko tayo sa kanan, labas tayo sa may Turel mamaya. Traffic. Naka-off stability natin, HDR on, standard color, and low frame rate. Liko tayo ng kanan. Hanap naman tayo ng malilim. Ito malilim oh. I-standard natin ang setting natin. Standard lahat. Saglit lang po, ang daming prutas oh. Mga mangga. Saglit lang ha. Change naman tayo ng setting. Lagay natin sa standard lahat. At walang ND filter. Tanggalin natin ang ND filter. Saglit lang po. Alright, at napalitan na natin ang setting natin. Wala na tayong ND filter dahil naka-standard ang settings natin. Standard color, shutter is automatic, mga white balance automatic din, and then ano pa ba, standard eye color nabanggit na natin. HDR on at 4K 60 frames per second, so standard talaga siya. Try naman natin ito. For sure malinis ang kuha, pero very less or walang motion blur effect. So ito po ang last setting natin. Naka-action mode pala tayo. Ibig sabihin yung pinakamalapad niya, kumbaga pinakamalapad niya na view, field of view 157 degree. And then sa kuan kasi GoPro, ang tawag sa pinakamalapad niya na view ay hyper view. Alin kaya sa setting natin simula kanina pag alis ng bahay, alin kaya sa setting natin ang pinakamalinis? Sana ma-perfect na natin para hindi na lang natin siya ibenta. Both cameras kasi, Insta and DJI, merong strength and weaknesses. Si Osmo, marami siyang mga features din, tulad na may built-in memory, instant ang recording niya. Pag press mo, record ka agad. Unlike sa Insta and GoPro ay it takes mga 2 seconds bago mag-start recording siya pag press mo ng power button. And then yun lang, sa low light, mas lamang si Insta, kaya ko siya pinili dahil mas lamang siya. Pag low light, mas maliwanag, and then kaya niya mag widest view. Unlike sa DJI,
Pag nag night mode ka, super night mode, ay naka-wide lamang ang video, pero malinis pa rin. Compare mo sa GoPro na walang wala talaga makita, walang makita, o very dark talaga. Sarap ng araw. Sarap mag-ride. Itong mga araw na sarap mag-ride. Yun lang, doon sa dulo mainit na. Labas tayo doon sa may Toril, then balik na tayo ng bahay. Try natin mag-edit kagad. Madalas kasi pagkatapos ko ng kuha ay matagal ko pa ma-edit. Natamad pa ako. So again, ang video na ito ay tulong na rin sa ating mga kapwa na bago pa sa camera na Insta360 Ace Pro. Paano makuha yung magandang setting na malinis, walang jitter, naka-cinematic. So isa itong video na ito na dedicated sa kapwa natin na naka-insta. Pag nakuha na natin talaga yung satisfied na tayo sa setting, ay keep na natin ito. Hindi ko alam saan natin tatapusin ang video natin. Ito mahirap minsan pag nagbablog ka, panay ang record mo, pero hindi mo alam saan tatapusin ang video. Hanap tayo ng mas tapan mamaya, doon na natin tapusin. Hanggang dito na lang siguro muna dahil mahaba ng video. Nakakapagod manood ng mahabang video as always. And sana itong video natin ay makuha natin yung magandang setting para matulungan din natin mga kapwa natin naka Insta360 Ace Pro 2 na magandang kuha, malinis, naka cinematic. And ayun, pilihan nyo na lang sa mga setting natin kung alin yung maayos. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. And thank you very much. See you on the next vlog. Paalam.